of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Mga kapatid, alam po natin na there are so many times na ang pag-uusapan ay ang Panginoon Jesucristo. Maraming ginagawa ang kaaway. Alam natin dahil ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang kanlungan at kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sasampalataya. Hanggang maaari kanya itong lakas. I would like to share po na simula po kagabi, I would like to pray. Alam niyo man po dahil sa ating edad ay nearsighted na di ko ito mabasa kung malayo. Kailan ko mag-pray? Nang ito-print ko na, yung USB, nakalimutan ko kasi pumunta ko ng office. So, again, this morning, inilagay ko na at nilagay ko sa ating shirt para dumaan kami ng office. Nang sa kotse ako, wala na naman yung USB. So, binalikan ko sa bahay. Nang nakarating kami sa office, hindi ko mabuksan ang opisina kasi yung main lock ay baka iniba na. So, nangyari, tumatawag ako dun sa watchman, walang sagot. So, hindi, pumunta na lang ako dito. So, ang nangyari po, praise God, ay nakakuha ko ng kopya sa paper internet. So, nihadlangan na kaaway upang may deliver ng gusto at maayos ay salita ng Panginoon, lalo na pagdating sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi ko nga po, sapagkat siya ang kapangyarihan at siya ang karunungan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Sa ating mundo po, na hindi, alam natin na hindi ito tumitigil sa pag-ikot, at nanginipili lamang dito ang pagbabago. Bagamat constant yung kanyang pag-ikot, pero constant din ang pagbabago. Andoon yung pagbabago ng cultural change, environmental change, kahit nga yung climate change. Sa kabila nito mga pagbabago, tayo minsan ay naghahangad ng bagay na solid na hindi nababago. Naalala ko po ang sabi ni Apostol Pablo, nasa inyo ang mga solid food hindi lang magatas upang kayo ay lumakas, upang ang inyong mga buto at kalumnan ay magsilakas. Ganon din sa ating espiritual, mga kapatid. Kailangan pag-usapan natin ang mga solidong mga mensahe, mga tungkol sa ating Panginoon upang tayo ay matatag kung ito may darating na bagyo sa ating buhay. May isang linya po sa kasulatan na nagsasabi na habang lahat halos sa paligid ay maaaring magbago, ang ating Panginoon Jesucristo ay nananatili, di nagbabago. Ito po ay ating matatagpuan sa Hebrews chapter 13, verse 8, na sinasabi po, basahin natin lahat, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So kung titingnan po natin dito, sa isang linya lang ito, makikita natin na ang Panginoon ay nag-exist na noong unang panahon. Noong panahon na kasalukuyan, noong panahon na kasalukuyan, noong panahon din na ipinanganak siya nagkaroon ng ministry, at sa hinaharap. So hindi siya nagbabago. May isa pong pastor, narinig ko, sabi niya, isang member kasi niya ang umalis at sumama din sa grupo na naniniwala na si Kristo ay tao lamang. Di daw niya kasi naituro na gusto ang two natures ng ating Panginoon Jesucristo. Alam lang na ang Diyos ay nagkatawang tao, pero hindi niya elaborated or in detail kung saan ang galing ng Panginoon noong unang kapanahonan. Alam po natin ang pinagpili ni Pastor Edgar is about Jesus-ness. Jesus-ness about love. Noon pa man andoon ang pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo. Alin po, yung from the past, present, and the future, ang tinuturo niya ay tungkol lang sa pagmamahal. Sapagkat this is the great commandment. Pagmamahal sa ating may likha at pagmamahal sa ating kapwa. Dito po sa Hebrews 13, chapter 13, ang writer po ay ini-encourage ang mga magbabasa na itong kaparaanan na ito ay nag-reflect para ma-recognize ang superiority ng ating Panginoon Jesucristo sa Book of Hebrews. Ang sumulat din pong ito ay tina-challenge tayo ng mga leader, tayong mga tagasunod niya, na i-focus lamang ang ating mga mata
sa pagsunod sa ating Panginoon si Kristo upang sa pagtakbo natin doon sa karirahan ay mayroon tayong perseverance o pagtitiyaga na marating ang dulo nito. Doon po ay dito sa Hebreo ay binibigay po ng writer na tayong mga mananampalataya abang nakapokus ang ating mga mata sa Kanya, maaari tayong tumakbo na hindi tayo masisiraan ng loob. Na tayo ay makarating doon sa paruroonan na ibig ng ating Panginoon. Because God is the same yesterday, today, and forever. Kung ang kanyang kaligtasan ay nagbabago, paano ba kaya ang ating mga confidence na magagawa natin ito? Dahil nga ang ating Diyos, ang Panginoon Jesucristo ay hindi nagbabago, kaya ito'y ating magagawa. Dito po sa John chapter 17, ang very famous na prayer ng Panginoon para sa kanyang mga tagasunod. Sabi ng Panginoon, siya ay nanalangin bago pa po siya parusahan at ipago sa cross. Ang sabi niya, after Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who have given him. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you the glory on earth by finishing the work you have given me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you from the beginning. Mga kapatid, isa po itong malaking controversy, itong John chapter 17, sapagkat yung ating maunawaan, ang kontrobersiya po niyan ay maliliwanagan. Number one, kung mapapansin niyo po, binigay ko at binigyan ng iba-ibang kulay, ang mga points dito. After Jesus said, He looked towards heaven and prayed. Number one, ginagamit ito ng kaaway upang pasinungalingan ang ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos. Subalit, dito po makikita natin, ang Panginoon Jesucristo habang siya nakaluhod ay tumingala siya sa langit. Ibig sabihin, mayroon doon sa taas at mayroon doon sa baba. Sabi niya, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all the people, that he might give eternal life. Ang green po, it indicates about the Son. Ito po ay patungkol sa anak na kung saan ang Panginoon sa Kristo na nanalangin ay binabanggit niya ang tungkol sa kanyang sarili, na ang kanyang sarili ay inihingi ang Panginoon Yesu Kristo na i-glorify ang kanyang anak o siya. Na i-grant siya ng authority over the people, that he might give eternal life. Binigyan siya ng karapatan, ng authority na magbigay ng buhay na walang hanggan sa sinumang ibibigay ng Panginoon Diyos Ama sa Kanya. Mga kapatid, now this is eternal life. Okay, ito po. Kung mapapansin niyo po, now this is eternal life. Ano po yon? Ngayon ito ang buhay na walang hanggan. Paano daw ito makukuha ang buhay na walang hanggan? Ang para po makuha, ito po ang sinasabi ng Panginoon, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So may dalawa pong kategorya dito. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay kailangan makilala natin ang Diyos Ama, na nag-iisang tunay na Diyos, at ang Panginoon Jesucristo na kanyang sinugo. Mga kapatid, itong verse po ito ay ginagamit ng isang argumento para pasubalian, pasinungalingan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi po niya dito na nung siya ay nakatingala, binabanggit niya na ikaw ay makilala bilang isang Diyos na tunay. Kaya ano yung ating Panginoon Jesucristo? Okay, ganito po. Alam po natin na sabi ko nga na tumitingala siya sa langit, mayroon doon sa langit at mayroon sa baba, sa lupa. Alam natin na ang Panginoon Jesucristo, minsan di siya nagbanggit na siya ay Diyos. Alam natin ang dahilan na sinasabi ni Apostol Pablo na mamaya ating ito mababasa.
Mga kapatid, sundan natin, I have brought you a glory on earth by finishing the work you give me to do. Binigyan niya ng kapulihan ang Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng sabihin ng Panginoon Jesucristo, natupad na, naganap na, it is finished. Naganap na ang ipinapagawa ng ating Panginoon Diyos Ama sa Kanya. And now, Father, sabi niya, glorify me in your presence in the glory I had from the beginning. Ibig kong sabihin na luwalhati na ang Panginoon Jesucristo noon pa man, bago pa man siya ipanganak dito sa lupa. Mga kapatid, tundan natin ang pangalawa. Philippians chapter 2 verse 5-8, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung bakit wala tayong mababasa ng Panginoon Jesucristo, inamin niya na siya ay Diyos. Bakit? Sinasabi niyo po ni Apostol Pablo, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on cross. Mga kapatid, si Apostol Pablo ay kinaklarify niya. Bakit hindi nagbanggit ang Panginoon sa Kristo na siya ay Diyos? Dahil ng panahon na yun, siya ay nagkatawang tao. Sabi po rito, rather he made himself, if nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nagpakababa ang Panginoon. And being found in appearance as a man, he humbled himself. Ang pagpapakumbaba po, hindi sasabihin ng Panginoon na siya ay Diyos. Kasi nga, nagkatawang tao siya. Mayroon bang pagpapakumbaba na sabihin niya na siya ay Diyos? Hindi siya magpapakumbaba. Kaya never tayo, may mga clue lang po na sinasabi ng Panginoon si Kristo Diyos sa kanyang mga sinasabi, pero hindi niya direct na sinasabi na siya or he is being divine. Na siya ay Diyos. Bakit? Dahil nga nagpakababa siya. Sabi po rito ni Apostol Pablo, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ang sabi ng iba, Diyos mo, pinato sa cross? Hindi. Nagtatamang tao siya para matupad ang kalooban ng Ama na siya ay mapato sa cross upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Upang ang katwiran ng Panginoon ay ma-impute sa atin, mawala ang ating mga kasalanan. This is the purpose kung bakit ang Panginoon Jesucristo nasa katawang tao. Kaya nga, nung sinabi niya, Father, that they may know you, that you are the only true God. Bakit? Wala doon ang Panginoon Jesucristo. Nandun sa lupa at nagpakababa siya. Therefore, there is only one true God in heaven, which is the Father. Mga kapatid, as we proceed, sabi po niya that they know you, the only true God, and Jesus whom you have sent. Knowing God, knowing the Father, marami po ang nag-interpret ng ganito. Isa po rito, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is Jesus. Yun po yung tinatawag ng Ones. Yun po ang interpretation nila. Ang pangalawa, the name of the Father is only Jehovah. Alam po natin na maraming pangalan ng Panginoon Diyos Ama. Jehovah, Elohim, Yahweh, Elyon, El Shaddai, Adonai. Napakarami, depende sa kanyang karakteristik. Depende sa attribute ng kanyang karakteristik. Hindi natin malilimatahan. In Exodus, sabi niya, Ako ay mapanibiguin Diyos. Ang pangalan ko ay siloso. Mayroon ba sa atin na tinatawag ang Panginoong Ama na siloso? Wala. Sinabi niya yung kanyang pangalan sa karakteristik niya, ayaw niyang mayroong ibang Diyos maliban sa kanya. Mga kapatid, the Father is not, sabi nga po dito, the name of the Father is Yahweh, but not no begotten Son. Marami po yung mga lalo na yung mga Judaism, the name of the Father is Yahweh, pero hindi sila niniwala na si Jesucristo ang kanyang anak.
Hindi naniniwala ng Messiah ang Panginoon Yesu Cristo. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng darating na Messiah. The name of the Father is Elion, not Yahweh. Mayroon pong naniniwalang ganon. The Father is not the Son, not the Holy Spirit, one God and three different persons. Ito po yung tinatawag na Trinity na ating pinaniniwalaan. Okay, bakit ba tayo naniniwala? Wala naman sa Biblia ang salitang Trinity. Ang turo tungkol sa Trinity ay huwag daw paniwalaan kasi walang word ng Bible sa Bible na Trinity. Sabi nga, di kami ba maniniwala sa Bible kasi walang salitang Bible sa Bible? Walang salitang Bible sa Bible. Bible means the collection of the books. Wala yan sa Bible na nakalagay, pero bakit tayo nanampalataya na ang Biblia ay Biblia? Mga kapatid, wala nga ang salita, pero ang components ng Biblia ay nasa Biblia. Wala ang salitang Trinity, pero ang components ng Trinity, ever since from the Old Testament until New, ay andun ang components nilang tatlo. Dito po sa susunod, ito po yung sa green. Green po, because this is about Jesus whom God had sent. Sabi nga, para tayo magkaroon ng eternal life, kailangan makilala natin ang Diyos Ama at ang kanyang sinugo, walang ibang bayan ng Yesu Cristo. Ang kanyang sinugo dito sa lupa ang purpose, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Tingnan niyo mga kapatid, makilala natin Panginoon Yesu Cristo sapagkat siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na makilala natin ang dalawa na yon para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Yung po palang pagiging anak ng Diyos ay hindi automatic. Kailangan mo munang tanggapin ang pinadala niyang nagdugtong na anak upang tawagin kang anak ng Diyos sapagkat it is a privilege. Kung hindi mo pala tinanggap, ikaw ay nagsisi, tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, hindi pala ikaw anak ng Diyos. Masakit sabihin, pero kaninong anak tayo kung hindi tayo anak ng Diyos? Di anak tayo nung sa kabila. Siguro, pag may sinabihan kang ganyan na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, magsusuntukan kayo. At hindi siya papaya. But this is the reality. Kaya ang Panginoon Yesu Cristo pumunta dito and we will have eternal life dahil tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. John 5:24, sinasabi ko, very truly I tell you, sabi ng Panginoon Yesu Cristo, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Tingnan po natin mga kapatid. Whoever hears my word ng Panginoon Yesu Cristo nang galing sa Ama, and believes Him who sent me, has eternal life. Tingnan natin ang combination. Believing in the Father, knowing the Father, and believing to the word of Jesus Christ. Sabi po niya, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Hindi na po tayo haharap sa pag-uusga. Sabi nila may pag-hukom na darating. Yes. May dalawang, sa ating po mga Kristiyanano, mayroon pong dalawang pag-hukom. Una, pag tayo na-rapture, andoon sa heaven, magkakaroon lang tayo ng judgment. Pero ang judgment na yun, pagbibigay sa'yo ng reward. Pero mayroon ka na ng eternal life. Aside from the eternal life, mayroon pong 5 crowns na ating pinag-usapan last time, na tatanggapin ng bawat isa. It will be judged either dapat ka noon o hindi. Sabi nga, inaakala mo andun sa iyong crown na yun, tapos tinest sa apoy, nasunog, hindi para sa iyo pala. Huwag po kayo mag-alala, sabi nga doon, kahit hindi tayo makakuha ng crown, dadaan tayo sa apoy, yun, sunog na lamang. Itim tayo. So, mga kapatid, sa ating pagpapaduloy, dito po sa susunod, sa John chapter 1, binabanggit po, the Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasi sinasabi ng Panginoon Yesu Cristo, glorify me from the, yung glory na natanggap niya from the beginning.
Ibig sabihin, ang Panginoon Jesucristo sa simula pa, bago siya nagkatawang tao, nakatanggap na siya ng glorification mula sa ating Ama. Saan natin ito mababasa? Saan natin mababasa sa lamang tipan na siya ay nag-exist na? Okay, for John chapter 1, sinasabi ko, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay na nagawa dito sa mundo at sa universe ay nagawa lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Pag wala ang Panginoon Jesucristo na ang tawag sa Kanya ay salita, ang ibig sabihin, hindi magagawa ang lahat ng bagay. Ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa Panginoon Jesucristo. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Alam natin, ang Panginoon Jesucristo ay pinako sa krus ng mga Hudyo dahil hindi nila sila tinanggap. The Word became flesh and made His dwelling among us. Nagkatawang tao ang salita. Walang iba ang Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, ng unang panahon, siya ay tinatawag na salita ng Diyos. Ang salita ay walang laman, salita siya. Listen sa awang salita. Pero remember na ang Panginoon Jesucristo, bilang salita, ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ng salita ng Panginoon naman, walang iba ang Panginoon Jesucristo, na in a due time, siya ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Panginoon Jesucristo, ang salita, at nagkaroon ng pangalan na Jesucristo. Hindi niya inamin na siya ay Diyos sapagkat nagkatawang tao siya at nagpakababa. Dahil for the purpose na mababa siya sa krus. Hindi niya sinabi kasi hindi pagpapakababa yun na sabihin niyang siya ay Diyos. Mga kapatid, John 1 chapter 8 verse 40, sinasabi ko, datapwat ngayon, kung magsisikapan niyo akong patayin. John 8:40, sabi ng Panginoon Jesucristo, datapwat ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay sa katotohanan na ating narinig sa Diyos, ito hindi ginawa ni Abraham. Ano kapatid? Ang lagi kong ginagamit ng iba na nagtuturo na tao lang ng Panginoon Jesucristo ay ang 1 chapter 8:40 na sinasabi niya, datapwat ngayon pinagsikapan niyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay. Natural, kasi ang Panginoon Jesucristo bilang salita ay nagkatawang tao. Hindi niya nga inamin na Diyos siya kasi hindi siya nagpapakababa kung inamin niya Diyos siya. Kailangan sabihin niyang tao siya for the purpose na yun ang palooban ng Ama para tayo matubos sa kasalanan. Mga kapatid, sinasabi sa mga awit chapter 22 verse 6, ito po ay isang prophecy ni King David tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi na ito ng Panginoon Jesucristo, ngunit ako'y uod at hindi tao, dumahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Ibig sabihin ba nito, literal uod ang Panginoon at hindi siya tao? Sinasabi lang niya yun dahil sa paghahamak ng tao, dahil sa pagduwagi sa Kanya, sa pag-iinsulto sa Kanya, hindi na siya mukhang tao, kundi mukha na siyang uod. Kaya, yung sinasabi mo na siya ay tao, hindi nila naunawaan na nagkatawang tao ang Panginoon, hindi siya tao. Diyos siya na nagkatawang tao, hindi siya tao. Mga kapatid, dito po, sa John chapter 10 verse 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusom at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinabi nga ng Panginoon Jesucristo, pero ang ginawa ng mga Hudyo, binabato siya sapagkat ang kanyang ginagawa, bagamat hindi ang Panginoon nagsalita na siya ay Diyos, pero nakita ng mga Hudyo ang kanyang ginagawa bilang Diyos. Kaya, hinaratangan siyang blasphemy, namumusong. Nung panahon ko na yun, pag namumusong ka o nag-blasphemy ka, ang katapat noon ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Kaya binabato niya ang Panginoon nila, ang Panginoon Jesucristo. Kung ang Panginoon Jesucristo andito at nakita na sinasabi ng Panginoon na ang kanyang ginagawa ay parang sa Diyos,
sa Diyos at kanya'y nagpapagaling ng mga may sakit. Walang ibang makakagawa nun, kundi ang Diyos lamang. Babatuhin sigurado siya ng mga taong naniniwala na tao lang ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, dito po sa pagpapatuloy, sa John chapter 1 ulit, in the beginning, God created heavens and earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the depth, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that we may rule over the fish and the sea and the birds in the sky, and so on and so on. Mga kapatid, in the beginning, sa simula, kanina binasa natin sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ito naman sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pareho pong event ito. Yung event ng Genesis sa yung event na binabanggit sa John chapter 1 ay magkaparehong event na ang salita bilang kasama ng Diyos at Diyos ay kasama niya sa Genesis. Sabi po dito, nakita natin na andito ang Spirit of God, naka-line po sa blue. This is the Holy Spirit. At verse 3, and God, who is this God? The Father. And He said, nasaan ang Panginoon sa Kristo? When you say, you utter a word. And this God said, is the Word of God, which is Jesus Christ. Kaya po, andoon na silang tatlo nung lalangin ang sanglibutan. Sabi nga po dito, hindi nagawa ang lahat ng bagay kung di sa pamagitan niya. Kung mababasa natin sa chapter 1 ng Genesis, makikita God said, there will be light. God said, God said, God said. Everything had been done according to what God said. Sa pamagitan ng word na lumalabas sa kanyang salita. Sabi ko nga po kanina, Jesus Christ is, siya po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi po natin mapapasabalian na wala ang Panginoon at hindi siya nag-exist long time before. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, in our image. Plural. Ibig sabihin, may kasama siya. It cannot be an angel na kasama niya. Sapagkat ang angel na walang kapangyarihan na mag-create. Pag sinabi kong creation, pag sinabi kong created, there's something na nangyaring lumabas out of nothing. Kasi kung meron ng ginawa na gumamit ka ng isang material na physical na bagay, hindi na creation yon. Ano yon? Invention na yon. Kasi yung invention, ginawa mo isang bagay mula sa something na nag-exist. Pero dito po, nag-create siya ng mga bagay out of nothing. So wala pong ibang pwedeng gumamit ng word na creation, na created or create, ang Panginoong Diyos lamang. Because you made something out of nothing. At hindi mo gagawa yun ng kahit sino, kundi ang Diyos lamang. Mga kapatid, punta tayo dito sa image, His own image, image of God, He created. Kung mapapansin nyo dito sa verse 26, let us, our likeness. Our image and our likeness, it's simplify about the plurality. May kasama ang Diyos sapagkat ito nga, tatlo sila rito nung ginagawa ang lahat ng bagay. 27, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created. So naging singular na lang. Bakit? Mga kapatid, sa Hebreo, ang El means God, ang Eloah means God. Pero pag dinagdagan mo siya ng I am, Elohim, ito po yung tinatawag na uniplural noun, a singular noun, but denotes plurality. Isang halimbawa pa yung Shiro, yung baby na angel. Pag marami na sila, ang tawag ay cherubim. So, I am sa Kwampo, sa Hebreo, nagsisimplify po siya ng plurality. 1 Thessalonians chapter 5, verse, andyan ba yung natin? Ito. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ito po yung sabi ni Apostol Pablo, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul and body, be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ.
Sino po ba sa atin naniniwala na ang tao, tayo, wala tayong espiritu? Tayo, wala tayong kaluluwa? Meron tayong katawan. Tayo po ay isa. Bilang isang tao, ang composition po natin ay tatlo. Ano po yun? Meron tayong katawan. Meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. Kasi pag kaluluwa ka lang, natakbuhan ba kang ita sa'yo? Pero pag katawan ka lang, walang buhay, walang hininga, ang tawag sa iyo ay bangkay. Cadaver. Hindi tao. Saan kayo nakakita ng binanggit tao pag siya namatay na? Wala. Ang labi, hindi ganito. Bangkay. So ibig sabihin, wala na. Hindi tinatawag na tao. Pero ang composition, pag ito, buhay, humihinga, nakakaramdam, ang tawag ay tao. Mga kapatid, the reality na ang lahat ng tao pag namatay, ang ating katawan ay babalik sa alabo. Ang ating espiritu ay babalik sa Diyos. Tumanggap ka tumanggap sa Panginoon Jesucristo o hindi, lahat ng tao babalik ang kanyang espiritu sa Diyos sapagkat ang espiritu ay yung bibigay niya ng hininga. Nung hiningahan niya si Adan, nagkaroon siya ng espiritu at nabuhay siya. Nasaan ang kaluluwa? Ang kaluluwa natin mga kapatid, ito yung tinatawag na five senses. Ito yung ating nakakaramdam. Ito yung ating nakakalasa, nakikita, nakakarinig. Lahat po ito ay parte ng ating kaluluwa na ito yung subject na tayo pag kinuha ng Diyos ay sa kalwalatian o sa isang tao, ito yung subject doon sa pagpaparusa. Kaya mga kapatid, there are three. When God created mankind in His likeness, ibig sabihin, ginaya niya ang likeness ng Panginoon. Ano yun? They are three in one. Hindi pwedeng mag-exist ang isa na wala ang isa sa tatlong ito. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy dito sa Kawikaan chapter 8 chapter 8 ang karunungan. Sabi ko nga po sa 1 Corinthians chapter 1:24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Mayroon bang tao? Mayroon bang anghel na tinawag ng Diyos na siya ay ang kanyang karunungan at ang kanyang kapangyarihan? Wala. Ang Panginoon Jesucristo lang. Kawikaan chapter 8, ito po yung tinatawag na karunungan. Ang sabi nitong karunungan na ito, na walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, nang likhain ang mga langit, ako ay naroonan. Maging nangangangganan ng lupa at langit ay tinalaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, ay kanyang nang kanyang pagtawin ang bukal sa kaliliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw. Mga kapatid, Panginoon Jesucristo andoon na. Ilang salita. Okay. Ano ang duty ng Panginoon? Sino ba dito ang nakakaalam kung ano ang word na anluwagi? Ang anluwagi po ay karpintero. Ano po? Anluwagi. Ang anluwagi, hindi niya hawak yung pangmason, ano? Ano ang hawak normally ng anluwagi? Martilyo o kaya'y? Lagarin. Okay. Mga kapatid, ang anluwagi, pag mayroong isang kahoy na kanyang gagawing kabinet, hindi yun magagawa kung wala siyang lagarin. Ang Panginoong Diyos, ang karpintero, ang Ama, ang Panginoon Jesucristo, ang lagari, at ang kahoy, tayong kanyang nilikha. Ganun po ang naging pangyayari noong mga panahon na ginagawa ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sinabi niyang andun na siya. Dahil ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang nagawa kung wala sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kapag sa pagpapatuloy sa Micah chapter 5 verse 2. Ito po ba? Ito po, Micah chapter 5 verse 2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrathah, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Oda, ay nagmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa ng una, noong unang panahon pa.
So, kung sinabi ito ng Panginoon, Diyos Ama, isang propesya ni Mikas, bago ipanganak ang Panginoon Jesucristo, sinasabi ng Ama na ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Sabi po sa English, Ancient of Days. Na ang ibig sabihin, wala pa siguro yung pag-create niya ng mundo, nag-i-exist na ito ang pinagmulan ng Panginoon Jesucristo. Eh noong unang panahon, bago palalangin ng tao, andoon ang Panginoon Jesucristo. Bago pa niya lalangin si Adan at si Eva, andun na ng Panginoon Jesucristo, tapos sasabihin mo, tao lang siya. Wala sa hulog. Ang kapatid, sa pagpapatuloy, dito po sa 1 chapter 8, verse 56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang ting araw. At sabi po niya ngayon, ang araw na hindi ko nakita, niya at natuwa. Okay? Nagalak siya. Sa Galatians chapter 3 verse 16, ngunit ngayon ang mga pangako ay sinabi kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinabi sa mga raming binhi, sa halip ay sa isang sinabi, at sa iyong binhi at ang binhi niya ay si Kristo. Nung pangako ng Panginoon Diyos Ama ng pagpapala kay Abraham, sinabi niya na ang mga bansa ay manggagaling sa kanya, pero manggagaling sa kanyang binhi kay Abraham, ang tagapagligtas. Genesis chapter 12 verse 7, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupain ibibigay ko sa iyong lahi, at nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So, nagbabasa po natin dito mga kapatid na ang Panginoong Diyos ay nagpapakita. Okay? Nagpapakita. Dito po, tingnan ko lang po. Hello. Yes. Okay, dito po mga kapatid, Genesis chapter 12 verse 7, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupain ibibigay ko sa inyong lahi, at nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Genesis chapter 19 verse 3, si Lot naman po ito na pinsan ni Abraham. At kanyang pinakapilit sila at sila ay nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. At sila ay kanyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Si Lot po ay binisita ng dalawang anghel. Alam po natin ang anghel ay walang laman at dugo. Alam po natin sila ay katulad lamang ng hangin sapagkat sila ay espiritu. Subalit dito po, ang dalawang anghel na ito ay ipinagluto ni Lot ng hapunan, ng tinapay, at silang dalawa ay nagsikain. Hindi pwedeng magsikain ng espiritu. So, ang ibig sabihin, kung anghel ito, sila ay nagkaroon ng katawang tao. Alam natin na ang anghel, pag sinugo ng Panginoon Diyos, walang imposible, sapagkat sila rin ay may kakayanan na mag-transform bilang tao. At sila pong mga anghel na ito na dalawa, silang dalawa ay kumain. Ibig sabihin, meron silang katawang tao during this time. At alam natin ang kwento, sinunog ang Sodom at Gomorrah, ang kanyang asawa, Sutil at tumingon naging asin. Exodus chapter 33 verse 20, ito naman sinabi kay Moses, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko. At ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong yan. At mangyayari na samantalang ang aking kalwalatian ay dumaan na, aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, tatakpag kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, dapatwat ang aking mukha ay hindi makikita. So si Moses po, nakita niya ang Panginoong Diyos, pero likod lang. Kasi sabi niya, walang nakakakita sa mukha ng Panginoong Diyos, kundi siya ay mamamatay. Pero, dito po ang Panginoon ang binabanggit na nakita ni Moses sa Exodus. Pero po, may pinanggit si Apostol Pablo sa mga gawa 7:30 at 35. Ang sabi po, at nang maganap, andiyan ba yun? Ito. Ang kapatid,
Magawa 7:35. At nang maganap ang 40 taon, napakita sa kanya ang isang anghel sa isang bundok ng Sinai, naningas ng apoy sa isang mababang puno. Ang Moses na ito, na kanyang itinakwil na sinabi, sino ang iyong naglalagay ng puno at tukom? At siya'y sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa magitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Mga kapatid, kung titingnan natin, mayroon siyang complete. Ang nagpakita kay Moises sa Book of Exodus ay ang makapangyarihan Diyos na si Yahweh. Subalit dito sa Book of Acts, binabanggit po ng mayakda na ang napakita sa kanya ay isang anghel. So, complete po, no? Complete, contradiction. Exodus chapter 6 verse 3, nagpakita ko kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihan Diyos, pero hindi ko pinakilala sa kanya ang pangalan ko ang Panginoon. Maliban pala kay Abraham, maliban kay Isaac, maliban kay Lot, nagpakita pa rin siya kay Jacob. Alam niyo po kung sino si Jacob? Siya po yung the father of the 12 tribes of Israel. In Genesis chapter 32 verse 27 to 30, basahin ko po ang tungkol ni Jacob. Bibilisan ko lang po at nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo kundi Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo pag sumagot ang tao. Huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako. Nakapatid, napakalinaw dito na binanggit na siya ay tao. Ang nakipagbuno kay Jacob ay tao. Pero ang binanggit niya, nakita na ang Diyos. Nakipagbuno si Diyos. Pero bakit buhay pa rin siya? Okay, lilinawin po natin yung mamaya. Mga Hukom chapter 13 verse 21. Hukom chapter 13 verse 21 to 22. Si Manoah at ang kanyang asawa. Sino ba si Manoah? Siya po yung tatay ni Samson. Ilan niyo si Delilah? Yung kasabayan ng My Way, si video okay. Samson and Delilah. Okay, dito po mga Hukom 13, 21 to 22, ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah o sa kanyang asawa. Nang magkagayon na alaman ni Manoah na siya ay anghel ng Panginoon. At sinabi ng Manoah sa kanyang asawa, walang pagsalang tayo mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Mga kapatid, nababanggit ang anghel, binabanggit direct na ang Diyos. Lucas chapter 4 verse 34. Ang sinasabi po, anong meron kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno, naparito ka ba upang kami yung puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mga masasamang espiritu, sila yung tinatawag na fallen angel. Sila yung mga anghel noon na kasama ni Satanas na ibinagsak sa lupa. Bago pa man lalangin ang langit at lupa ng mga tao, nag-i-exist na sila. Pero bakit itong masamang espiritu na ito? Kilala niya si Jesucristo na isang banal na Diyos. Nasuko sa Kanya, takot sa Kanya. Kung tao lang ito, ang Panginoon Jesucristo, hindi matatakot ang masamang espiritu. Mga Hebreo chapter 1, malapit na po tayo magtapos, ay nagsalita sa atin ang uling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagan sa tapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng may ginawa ang sanglibutan. Palibas ay siya ay sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos ay umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magagawa na paglilinis ng mga kasalanan at lumuklok sa kanan ng karangalan ng kaitaasan na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak.
At muli, nang dinala niya ang pangalan sa sangkalupaan, ay sinabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon Jesucristo, bakit lilimitahan ng tao lang? Ang lahat ng anghel ng Diyos ay inatasan ng Panginoong Ama na sambahin ang Panginoon Jesucristo. Sa Hebrew Bible po, mayroong around 65 times na binabanggit ang Malak Yahweh. Sa Arabic po, Malak, ibig sabihin, angel. Ang Malik means king, pero Malak means angel. Yahweh meaning our Yahweh. Ang ibig sabihin, the angel of God. Malak Yahweh. Mayroon ba tayong clue mga kapatid na sinasabi sa Hebrew Bible, yung ating mga binasa na binabanggit na anghel, kung sino siya? Number 1, ang angel of the Lord, sugo siya ni Yahweh. Sugo siya ni Yahweh, pero pag nagsalita, para bang siya si Yahweh? Number 2, yung mga taong nakaka-encounter sa Kanya, hindi sila nagdadalawang isip, diretsyon nilang tinatawag siyang Diyos. May mga power siya na Diyos din ang dapat meron. Number 4, tumatanggap siya ng pagsamba na para lang sa Diyos. Sino po ito? Yung anghel na binabanggit. Sino po kaya? Exodus chapter 23 verse 20 to 21. Narito aking sinugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dapong aking inihanda sa iyo. Mag-iingat kayo sa kanya at dinggin niyo ang kanyang tinig, huwag niyo mukayin siya, kapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalansang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Mga kapatid, isang anghel ang nagdadala ng pangalan ng Panginoon Diyos, kaya tinatawag siya ang Malak ni Yahweh. May clear ba sa atin kung bakit sinasabi ng Exodus na nakita niya si Yahweh at sa book ng mga gawa, binanggit na anghel ang nakita ni Moses? Sino siya? Ang anghel na ito. Mga kapatid, Joshua chapter 5 verse 13 to 15, the fall of Jericho. Malapit na po mga kapatid, pero makiklear po natin ito. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man. He's standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Sabi po ng anghel naman, neither, he replied, "But as the commander of the army of the Lord, I have now come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does the Lord have for his servant?" The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandal, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Mga kapatid, meron pong isang parang tao na nakita si Joshua before the fall of Jericho. Sinabi niya na itong parang tao na ito, siyempre, maaaring anghel na nagkatawang tao, but as sinitawag po siya na commander of the army of the Lord. Siya po yung commander ng sanghukbo ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang nangyari? Then Joshua fell face down to the ground and reverence. Sinamban niya ang taong ito, ang anghel na ito. Pero hindi siya pinigilan. Kaya nga po kanina, itong anghel na ito, tumatanggap ng pagsamba na tanging sa upo lamang sa Diyos. Bakit? Ang anghel na ito, dala-dala niya ang pangalan ng Panginoong Yahweh. In Revelation chapter 19 verse 10, sinasabi po ni Apostle John, "Then I fell down at his feet to worship him, but they said, 'No, don't worship me. I am a servant of God just like you and your brothers and sisters who testifies about you. Worship only God, for the essence of prophecy is to give clear witness for Jesus.'" Mga kapatid, dito sa Revelation chapter 19, ang anghel, yung sinasamba siya ni Apostle John, sabi, "Tumayo ka, ako ay kapwa mo servant." So, hindi po lahat ng anghel ay pwedeng sambahin. May particular na anghel lang po na binigyan karapatan ng Panginoon Diyos Ama na pwedeng tumanggap ng pagsamba na naayon sa Diyos. Sino po kaya itong anghel na ito na mayroong ganung karapatan?
Revelation chapter 19 verse 13, he wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white robe. Mga kapatid, sa Book of Revelation, sinasabi po na may isa po na armies of the heaven, dressed in the finest of the pure white linen, followed him. Sa Revelation po, sino yung him na to? Na siya po yung leader ng hukbo. Jesus. Nakita po natin. Nung nakita ni Joshua na sinasabing he is the commander of the heavenly armies, na sinasamba ni Joshua, the same po ang Panginoong Jesucristo sa Book of Revelation. Siya yung commander, siya yung nag-lead ng armies of heaven. Colossians chapter 1 verse 14 to 16, ito pong sinasabi, na siyang ginawa ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay na lahat ng mga nilalang, ang Panginoon Jesucristo. Imagine mo po, kung tao lang talaga ang Panginoon Jesucristo, hindi siya pwedeng maging larawan ng Diyos na di nakikita. Sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay nag-i-exist pa long time before, and He is God, and He is divine. Dito po sa 1 chapter 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. 1 chapter 14 verse 9, sinabi sa Kanya ni Jesus, malangon ang panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Ang nakakita sa akin na nakikita sa Ama. Paano sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Mayroon po nagtatanong, saan mo makikita sa Biblia na sinabi ni Kristo na Diyos siya at sambahin mo ako? Ito po ang isa sa kasagutan. Sinong nakakita sa Ama? Sinong nakikita sa Kanya? Nakakita sa Ama. Mga kapatid, number 1, ang revelasyon ay hindi contradiction. Kanina parang contradiction yung ating binabasa, no? Pero namitili sa atin na yung angel pala na yun, na nagpakita kay Moses, none other than Jesus, na ang pangalan ni Yahweh ay kaakibat niya na tumatanggap din ng kanyang pagsamba. So malinaw po, without contradiction. Number 2, ang anak ng larawan ng Diyos na di nakikita. Number 3, ang nagpapakita sa lumang tipan ay ang pagpapakita ng anak bilang anghel ni Yahweh. Number 4, ang resulta, ang nakitang Yahweh ay ang anak nagpakilala sa Ama. John chapter 14 verse 1, do not let your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. My Father and my Father's house has many rooms. If that were not so, you would have go and prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Mga kapatid, dito po, in the future, alam natin ang Panginoon ay hindi nagbabago. Nag-i-exist siya from the ancient times. Nag-i-exist siya during present time, yung panahon na nag-ministry siya even today. At ang inaharap, ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi niya tayo pinapabayaan. Nangako ang Panginoon na siya ay aalis, umalis na, at pumunta doon sa bahay ng Ama, at darating ang panahon na siya ay babalik at kukunin niya tayo. Maging tayo man ay patay na, nanundat na. Maging tayo man ay buhay, isasama tayo ng Panginoon doon sa kaharian ng Ama. Sa ating pong conclusion, mga kapatid, si Jesucristo ay hindi nagbabago ng kalikasan, ay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang mga kasulatan ay nagpapatutuo na siya ay umiiral na noong punong panahon. Ipinanganak si Abraham, tapat sa buhay, nasakop ang kamatayan at maghahari kailanman. Kaya nga po sabi, nagalak ang amang Abraham na nakita niya ang aking araw. Sabi ng mga Hudyo,
hindi ka pa 50 years old, nakita ka na ni Abraham? Hindi nila napagtanto na ang Panginoon Jesucristo ay umiiral na noong una pa mang panahon. Challenge. Sa Revelation chapter 3 verse 12, ito po ang sinasabi, "The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name." Mga kapatid, may mga nagsasabi na si Jesucristo at ang Panginoong Diyos Ama ay iisa lamang. Subalit dito po nakikita na magkaiba po sila. Ang Panginoon Jesucristo pagdating ng araw na andun tayo sa kalangitan, sa bagong Jerusalem, tatatakan niya tayo sa ating mga hindi ko alam sa loob, ang pangalan ng Diyos Ama at ang pangalan ng bagong Jerusalem at ang bagong pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magkakaroon po siya ng bagong pangalan. According po dito sa Revelation chapter 3 verse 12. Ano ang kanyang pangalan? Hindi po natin alam ngayon. Malalaman lang natin pagdating ng tandang panahon. Bakit? Kailangan magpalit ng pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon ay Jesus. Ngayon, ang Jesus is English form na galing sa Yeshua. Ang Yeshua po ay nanggaling din, ito po ay Hebrew name, nang ibig sabihin ng Yah means Yahweh. Ang Shua means salvation. Means salvation from Yahweh. Kaya ang Jesus po ay nanggaling doon sa pangalan Yeshua. Kaya po, bakit Jesus? Kasi ililigtas niya ang kanyang bayan. During the time po ng Panginoon Jesucristo, andun na tayo sa kalangitan. Wala nang term ng kaligtasan sapagkat naligtas na tayo. Therefore, ang pangalan ng Panginoon ay babaguhin na, hindi na Yeshua. Kung ano pa man ito, ay ating po itong abangan. Huwag po natin kaligtaan na tayo lamang ay mapagkwentuhan. Tayo mismo ang makawitness at makarinig at makatanggap ng kanyang bagong pangalan. Amen po ba? Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa pagtatapos ng iyong mensahe. O Diyos, maraming salamat, Banal Espiritu, sa patuloy na paggabay mo sa amin. Maraming salamat that the enemy did not prevail upang malaman namin ang katotohanan na ikaw po Diyos. Ikaw, Panginoon Ama, nakilala ka namin bilang Ama ng aming Panginoon Jesucristo, aming Ama. Maging ang Panginoon Jesucristo na yung sinugo ay nag-i-exist na from the beginning because He is divine. At sa mga inaharap, Panginoon, layo namin, Panginoon, na kami ay makarating sa iyong mga pagpaplano, O God, sa iyong kinabukasan, O God, na sa darating ng araw ay makasama ka namin at kami ay sama-sama na puri sa iyong natinang pangalan. Lord, we thank you so much, Father, all these things we ask in the mighty name of our Lord Jesus.